nakita na naman natin ang signature move ni Renz Abando, yung mataas at magandang angat niya sa ere para sa isang jump shot at 6'6 ang tinirahan niya dito. Iniwan ni Abando sa ere ang kanyang mas matangkad na defender sa play na ito. Nakita natin na 10 teams ang maglalaban sa 34th Dubai International Basketball Championship at ito ay ang mga teams ng UAE National Basketball Team, Beirut First Club, Strong Group Athletics, Zamboanga Valientes, ang National Basketball Team ng Tunisia at iba pa. Marami-rami nga rin ang 10 teams para sa mahigit sa isang linggong torneo kaya naman halos araw-araw ang laro. Makakabalik naman kaagad si Kevin Kembao sa hardcourt. Maganda at mabilis nga rin ang kanyang recovery. Lumabas sa mga update na posible itong makapaglaro sa huling linggo ng January at kitang-kita na kayang-kaya ni Kikyo na makapagbigay ng malakihang impact sa kanyang bagong team na Sono Sky Gunners. Inaabangan nga rin ang laro ng LG Lakers at ng Sono Sky Gunners na pag-uusapan nga rin ito sa KBL dahil na rin sa dalawang Gilas players na sina Kevin Kembao at Carl Tamayo ang maglalaban sa larong ito. Renz Abando, asahan natin na magiging explosive ang laro niya kapag nabigyan ng mga plays sa Dubai International Basketball Championship. Pagkakataon ito na maipakita ni Renz Abando ang laro niya na nasa 100% at fully recovered na nga sa kanyang injury. Gilas laban sa team ng New Zealand. Dito masusukat kung gaano kalalim ang lineup ng Gilas. 93-89 ang naging score ng laro noong nagharap sa second window ang Gilas at ang team ng New Zealand na merong Kai Sotto at pagkakataon ito ng ibang players na maipakita ang kanilang galing sa loob ng paint at kailangan nilang mag-step up dahil mas magiging mabigat ang mga laro sa FIBA Asia Cup. Kakailanganin ng Gilas ang buong rotation ng mga bigs kasama si Kai sa August. Kung nag-click kaagad ang Junmar AG Edo combo na merong Meliora Brown, Troy Rosario at iba pa laban sa team ng New Zealand sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers, magandang sign ito at may chance ang Gilas na umabot sa finals ng FIBA Asia Cup. Meron nga lang talagang impact ang pansamantalang pagkawala ni Kai para sa Gilas team at hindi nga siya makakapaglaro sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers kaya naman maninibago ng konti ang Gilas dahil walang Kai sa third window at yung size na isa sa advantage ng Gilas ay mawawala nga rin. Aminado nga ang New Zealand na ang size ang isa sa dahilan kung bakit sila natalo noong second window laban sa team ng Gilas. Magiging exciting pa rin ang paparating na laro ng Gilas dahil magkakaroon ng mga bagong kombinasyon ng mga players. Makikita ulit natin sina AG Edo, Junmar at gusto talaga natin na maisama nga ang 6'10 na si Meliora Brown dahil na rin sa magiging maganda rin at malakas ang AG Edo, Junmar at Meliora Brown rotation kasama sina Jape Taglar at Troy Rosario. Third window na nga ng FIBA Asia Cup qualifiers, isa sa window na kung saan masusubukan ang Gilas team na walang Kai Sotto. Marami ang nagsasabi na hihina nga raw ng konti ang Gilas pero asahan natin na hindi naman basta-basta na lamang magpapatalo ang mga ito at posible pa rin na magawa nilang matalo ang team ng New Zealand sa kanilang home court mismo. Yun nga lang, napahiya ang New Zealand sa kanilang laro kontra sa Gilas noong second window kaya naman mas magiging matindi ang kanilang lineup at preparasyon para sa third window laban sa ating Gilas team. Hindi inaakala ng New Zealand na matatalo sila ng Gilas noong second window ng FIBA Asia Cup qualifiers at naging epektibo si Kai sa game na ito. Ngayong parehasan na nga ang height ng mga players, mas matangkad pa ng konti ang lineup ng New Zealand ay dito natin. Kailangan na kailangan ang magandang laro ni na AG Edo, Junmar Fardo at iba pang Gilas bigs.